Hello guys! Welcome to my vlog. Hindi natin dala yung DJI Osmo but we are walking with Summer. Mas gusto niya dyan kaysa mo doon sa bag. Kasi lagay ko siya doon sa bag kasi parang, ewan ko ba, parang nai-insecure siya. Pero mamaya na ulit. I-update ko lang kayo na may pupuntahan tayo ngayon at sasakay kami ng bus ni Summer habang si Summer ay nasa loob ng eco bag. Okay, hello guys, welcome to my vlog. I am Za again and this is Za Canada. Ayan, nasa West Vancouver tayo ngayon. Dala natin si Summer. Nasa eco bag nga siya kanina. Kung nakita niyo sa video ko, sana makasama siya dun sa unang part ng video ko. So yun na nga, ang pag-uusapan natin is about dun sa BC health fee na 7,500 or 7,500 na ikakalta sa bawat temporary foreign worker. Hello guys, welcome to my vlog and again this is Za and this is Za Canada. So yan, bilis ko na magsalita kasi malapit na dumilim. 3:30 na ng hapon ngayon pero at 4:30 palubog na yung araw. So by the time na lumubog ang araw, wala na tayong liwanag dito sa may West Vancouver. Nandito nga pala tayo ngayon sa Ambleside at pwede nating i-off leash. Kumbaga pwede nating pakawalan si Summer kasama ng mga ibang aso. Normally naman kapag pinapakawalan siya is hindi niya naman tinatahulan yung ibang aso. Kumbaga natatakot siya. Pero pag naka-leash siya, dyan siya tahol ng tahol. Kumbaga parang protective siya masyado sa amin. Ayan, kaya niya, naririnig yun naman siya. So yun. Yun ang pag-uusapan natin dito sa vlog na to is yung babaguhin daw yung healthcare system dito sa BC. Bigyan ko lang kayo ng konting background. So yung ginagawa nila ngayon is maglalagay sila ng additional 7,500 sa temporary foreign worker, sa visitor, or sa student na fee additional para dun sa healthcare cost. Siyempre hindi yan maliit na halaga, especially sa ating mga bago lang dito o sa ating mga temporary pa lang, hindi pa permanent resident. Kasi hindi lang naman yan ang binabayaran. Ang dami pang ibang bayarin. Of course, may bahay pa, may utilities pa, may phone bill, at kung ano-ano pa. Siyempre pagkain, pagkain. So yan yung additional. Which is hindi mo naman, I guess, kaya nila naisip yan. Kasi nga, sa sobrang daming dumating na temporary residents nung mga nakaraang taon, gusto nilang ipatupad yan para makover yung expenses. Kasi, as of the moment, kahit temporary resident ka, or kahit naka student, actually temporary resident and student, libre yung pagpapa-check up, yung mga ibang laboratory libre din, and kung ano-ano pa. At kaya nila naisip na maglagay ng additional 700. Hindi pa naman siya law. So yun na nga, meron tayong kababayan dito sa British Columbia na sobrang bait, dinala niya yung mga magulang niya. Syempre para ma-experience naman kung ano yung kung paano mabuhay sa Canada. Kahit sino naman, kahit ako, gusto kong dalhin someday ang nanay ko dito. Pero siguro, hindi pa ngayon dahil nga syempre hindi pa naman kami PR, tapos hindi pa naman ganoon kay stable yung income namin. Nagbabayad pa din kami ng mga kung ano-anong
ng kung ano-anong mga bills. So going back to this kababayan natin, dinala niya yung magulang niya. And unfortunately, yung magulang niya na ospital. Alam naman natin na kapag hindi pa PR or hindi pa PR ang magulang mo or citizen ang magulang mo is hindi sila mako-cover sa sa health coverage. Yun nga, wala silang health coverage in short. So nagkautang-utang si kabayan. So, kaya ang daming maapektuhan kung may pas sa batas man ito sa BC, I'm sure marami ang maapektuhan kasi maraming maraming tao magsasuffer, especially yung maraming dinalang pamilya rito. Because yung 7,500 na yun or yung 7,500 na ipapataw, I'm sure hindi lang naman yan sa bawat pamilya. Siguro, hindi ko alam hindi ko alam yung exact details ng bill na yan, pero most probably sa bawat isang tao yan na temporary foreign worker na nagtatrabaho sa isang kumpanya. So imagine niyo kung isang tao is 7,500, kung mag-asawa kayo 1,500. Napakalaking halagang pera. Daming pwede nang puntahan niyang pera na yan. And at the same time, habang nangyayari itong update na to, nagkakaroon din ng stricter measures or stricter quota or lesser quota sa pagkuha ng parents and grandparents. So kung habang nandito ang mga magulang natin or parents or grandparents at bigla sila nagkasakit, God forbid naman, syempre. Pero ito yung mga bagay na sometimes hindi natin maiwasan, especially sa weather, baka mag-adjust yung bigla ang katawan nila, baka manibago. Ito yung mga bagay na ikino-consider ko din kasi nga matanda na yung magulang ko. Hindi na rin siya gano'ng kabilis maglakad. So, and at the same time, may Parkinson's disease pa yung nanay ko. Ayun, hindi ko alam for some reason kung bakit siya hindi ko alam kung lobat na ba siya or something, bigla lang siyang natutumbag ganun, parang na-stroke yung DJI Osmo ko. Anyway, ayun, yun. So, hindi birong halaga hindi lang basta-basta luxury, kumbaga, na ipagyabang mo sa buong mundo na nadala mo ang pera mo sa Canada. Pero may perang bukod pa dun sa ticket na nagagastusin mo, dun sa application process na i-endure ng magulang. I'm sure marami ang gustong dali ng magulang nila rito. Pero isipin natin ano yung what if? Doon sa mga what if. Mag-isip tayo doon sa mga what if. Okay. Pero kahit ganun, dapat isipin din natin na kaya lang naman ginagawa ng gobyerno ito is para ma-balance yung healthcare system. Dahil nga alam naman natin na overloaded na yung hospital. May kwento ko lang doon sa emergency. Doon sa emergency dito, naturing ang emergency pero hindi ka talaga i-attend ng emergency unless life and death. Pumunta si Kurt sa emergency room last time para sa isang blood work kasi nga parang sumasakit yung dibdib niya. Pero siguro bago pa siya na-attendan sa isang emergency section ng ospital, parang nagintay pa kami ng almost 2 hours. So emergency yun Ganun kalala ang ngayon, healthcare. Ang healthcare system ngayon dito sa BC. And paki-comment sa baba kung ganyan din sa ibang sa state sa ibang province. At yun nga dahil overload na yung hospital, kailangan ng maraming healthcare staff and syempre yung mga iba pang expenses ng pagkuha ng mga staff sa mga ibang bansa. So I'm sure may presyong kasama. Pero once again, hindi pa naman final yan. Yung 7,500. Bill pa lang yan or proposal pa lang.
maaari or maaaring maisapatupad, pero sana hindi. Kasi nga sobrang laki. Sobrang laki ng sobrang laking ayun. Pero sana hindi mapatupad kasi isa kami sa pamilya na maapektuhan yan. At convertin nyo na lang. I-convert nyo na lang kung magkano 7,500 Canadian. Hindi ko alam kasi sa peso. Ayan, pero manalangin lang tayo na sana may magawa pa silang way na hindi ganyan naman kalaki, or sana hindi talaga. Dahil may tax naman eh. Actually, sobrang laki ng tax. Ang laki ng tax na ibinabawas every month, or not every month, every cut off. Ayun, bago magtapos ang video na to, lagi kong sinasabi na lagi lang tayo maging informed sa bawat mga news, maging positive lang lagi na kaya rin nating lagpasan ito, at yung mga bagay-bagay na to, pwede natin pagdasal na sana hindi matuloy. Pero again, mag-i-inform pa rin tayo sa kahit anong balita na dumarating dito. Well, be smart with your finances. Be smart with your finances para if in case na mangyari, at least may tatabi tayong pera. So save as much as possible. Kailangan kahit papaano, siguro hindi ko kasi alam kung gaano kalaking sweldo nyo, kung may naitatabi tayo or kayo kahit papaano. Well, kami kahit papaano may naitatabi kayo for emergency purposes. Ayun. Tapos, at sa mga iba pang bills, kasi hindi pa naman kami again, hindi pa kami permanent resident. So, kailangan talagang magtabis just in case. Kung ano man yung just in case na yun, sasabihan ko na lang kayo. Be positive. Yun lang naman yung vlog na to about dun sa BC dun sa BC health fee na 7,500. Sana dun sa kabayan natin na nagdala ng magulang at napakalaki na shinolder niyang hospital bill, sana malagpasan niya kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. Babayaran niya rin yan. Kayod lang. I'm sure na darating yung panahon na tatawanan mo na lang yung problema na yan. And at the same time, magiging masaya ka kasi nga nandito yung mga magulang. Nandito na sila at kapiling mo. So going back dun sa pagdala ko nga kay Summer, anong relasyon niya dun sa pagdala ko kay Summer? Minsan kasi sa kagustuhan nating madala yung mga... Minsan kasi sa kagustuhan natin, love ko si Summer, di ba? Minsan, at gusto ko siyang kasama dito sa vlog na to. Minsan sa kagustuhan kung madala siya, may mga bagay tayong nako-compromise. Ngayon, ang na-compromise ko dito sa kanya is yung oras. Yung oras ko. Imbis na, kagaya niyan. Imbis na dire-diretso lang yung pag-vlog ko, once na nakakita siya ng aso, natitigil. Tapos uulitin ko na naman yung sinabi ko. Minsan, nawawala yung dire-diretso kung pagkakwento kasi nga umuungol siya. Ayan, 'di ba? Umuungol siya imbis na patapos na. And anong relasyon niya dun sa kaninang topic natin about sa pagdadala ng magulang. Minsan sa pagmamahal natin sa mga magulang natin at sa pagdadala nila pagdala natin dito sa kanila, minsan may mga bagay tayong hindi natin na foresee. Hindi natin agad-agad nakita na pwede palang mangyari. At yun na nga yung mga additional budget na kinakailangan natin. So yun, sana may natutunan kayo sa vlog na to. If you like this video, like and subscribe. I-share nyo sa akin na kung gusto nyo rin madala yung magulang nyo rito, or kung kailan nyo gusto madalin. Ako kasi siguro pag
pag na-PR na, tas kung may enough budget na. So once again, hindi naman pwede silang dalhin dito as tourist anytime. Actually, right now, pwede sila. Pero yung mga bagay-bagay na halimbawa nagkasakit sila. What if? Diba? Ito yung mga what ifs natin sa buhay. So yun, I hope you like this video. Don't forget to subscribe. And laging tatandaan, hindi importanteng marami kang pera, basta may peace of mind.